8:00 ng gabi na makauwi sa bahay si Paulo mula sa kanyang trabaho. Napasok ito bilang isang factory worker at ngayon kahit paano ay may mataas na itong posisyon sa kanyang pinapasukang kumpanya. Sa pagpasok niya sa kanilang bahay ay naabutan niya ang bunso niyang kapatid na si Emma doon sa sala. Kasama nito ang isang lalaki na unang beses pa lamang nakita ni Paulo. Kuya Paulo, dumating ka na pala. Kasama ko nga pala ang classmate ko, si Eric. Eric siya ang Kuya Paulo ko. Bumati rin naman ang binatang si Eric. Magandang gabi po sa inyo, Kuya Paulo. Tiningnan ni Paulo ng seryoso ang kanilang bisita. 8:00 na pala, no? Hindi ka pa ba uuwi? Baka hinahanap ka na sa inyo. Natigilan si Eric. Sige po, uuwi na po muna ako. Emma, magkita na lang tayo bukas sa school. Hanggang sa tumayo na nga si Eric at lumakad palabas ng bahay. Eric, sandali lang. Pahabol pa ni Emma pero hindi na lumingon pa ang binata. Tuluyan na itong umalis gamit ang kanyang motorsiklo. Sinarado naman na ni Paulo ang pintuan ng kanilang bahay at seryoso niyang tiningnan ang kanyang bunsong kapatid. Emma, may usapan na tayo, di ba? Sinabi ko na sa'yo na ayaw kong nagpapapunta ka ng lalaki dito sa bahay. At sinabi ko na rin sa'yo na ayaw kong magkaroon ka ng boyfriend hanggat hindi ka nakakatapos sa pag-aaral mo. Hanggang sa ngumiti si Emma. Lumapit ito kay Paulo at yumakap. Mahigpit na nakapulupot ang mga braso ni Emma sa bewang ng kanyang kuya. Salamat Kuya Paulo ah. Nagtaka si Paulo sa inasal ng dalaga. Teka, bakit parang masaya ka pa? Hindi ba dapat galit ka kasi pinaalis ko yung bisita mo? Kumalas na rin si Emma sa pagkakayakap kay Paulo. Bakit naman ako magagalit? Natutuwa nga ako sa ginawa mo kuya. Hindi ko naman kasi gusto si Eric. Nagulat na lang ako na bigla siyang dumating dito sa bahay at sinabing gusto niya akong bisitahin. Nagtataka pa rin si Paulo. Ibig bang sabihin, hindi ka nililigawan ng Eric na yon? Umiling si Emma. Hindi Kuya Paulo. At saka wala naman akong plano magpaligaw sa kanya. Di ba nag-promise na nga ako sa'yo na kailangan ko muna makagraduate bago ako magka-boyfriend? Doon ay napangiti na nga rin si Paulo. Mabuti naman kung ganun. Hintayin mo na lang. Gagraduate ka naman na next year, di ba? Kahit 10 pa ang maging boyfriend mo. Tumawa si Emma. Grabe ka naman sa akin kuya. 10 talaga? Hindi naman ako ganong klase ng babae ano? Natawa na lang din si Paulo. Hinaplos niya ang buhok ni Emma. Basta tandaan mo palagi yung paalala ko sa'yo. Mag-iingat ka sa mga lalaki. Hindi ka dapat basta-basta maniniwala at magtiwala. Lalaki rin ako. At karamihan sa amin, isa lang ang habol sa babae. Kapag naibigay mo na yung gusto nila, ikaw na ang maghahabol sa kanila. Kaya ingatan mo ang sarili mo, Emma. At tandaan mo na nandito lang ako palagi para protektahan ka. Matamis ng ngiti ang namutawi sa labi ni Emma at muli siyang yumakap kay Paulo. Salamat talaga kuya. Malaki rin naman ang pasasalamat ni Emma sa kanyang kapatid. Si Paulo rin kasi ang nagsasakripisyo para siya ay makatapos sa pag-aaral. Dalawa na lang din kasi silang magkasama sa buhay. Bata pa lamang sila ay wala na silang magulang. Tanging ang kanilang tiyahin lang ang nag-aruga sa kanilang magkapatid. Ang kanilang tiyahin na tinuring nilang nanay sa loob ng maraming taon. Pero mula nang pumanaw ang kanilang tiyahin ay sila na nga lang dalawa ang naiwan doon sa bahay. Sa puntong yon ay huminto na nga sa pag-aaral si Paulo at nagtrabaho siya para mabuhay sila ni Emma. Sa kasalukuyan ay 30 anyos na si Paulo, habang si Emma naman ay 21 anyos. 9 na taon ang agwat nilang magkapatid. At dahil nga silang dalawa na lamang sa buhay, ay makikita ang pagiging mahigpit ni Paulo sa dalagang si Emma. Ayaw niyang magkaroon nito ng boyfriend dahil wala siyang tiwala sa mga katulad niyang lalaki. Kuya, may tao yata sa labas. Sambit ni Emma habang naroon sa kusina.
Narinig kasi niya ang isang motorsiklo na tila huminto sa tapat ng kanilang bahay. Nanonood naman ng telebisyon sa sala si Paulo. Agad na rin siyang tumayo nang marinig niya ang pagkatok sa pintuan. Bumungad sa kanya ang isa sa mga tauhan niya sa factory. Ito ay ang 28 anyos na si Louie. Louie, anong ginagawa mo dito? Bakit nga pala hindi ka pumasok kanina? Napahinto si Emma sa kanyang ginagawa nang makita niya si Louie. Kilala niya to dahil noon pa man ay madalas na itong magpunta sa kanilang bahay at kainuman ito ng kanyang kuya. Bahagya pang nagtago si Emma sa likuran ng isang kabinet at palihim nga itong nasulyap sa kanilang bisita. Hindi maikubli ang mga ngiti sa kanyang labi. Sir Paulo, pasensya na. Medyo naparami lang ako nang nainom ko kagabi kaya hindi ako nakapasok kanina. Sumagot si Paulo. Parang gabi-gabi na yan, Louie. Dahil na naman ba yan kay Diana? Nagbuntong hininga si Louie. 2 gabi na kasi siyang hindi nauwi sa bahay. Kaya nga po ako nandito, Sir Paulo eh. Napag-alaman ko na pumasok siya kanina sa trabaho. Kinausap niyo daw po siya sa opisina. Sir Paulo, alam niyo po ba kung nasan si Diana? Ilang segundo pa bago nakasagot si Paulo. Pasensya na, Louie. Hindi ko rin alam kung nasan ang asawa mo. Nakausap ko nga siya kanina pero tinanong ko lang kung bakit hindi ka pumasok sa trabaho. Napayuko si Louie. Makikita ang lungkot sa mukha nito. Sumagot pa ulit si Paulo. Teka, ang mabuti pa, pumasok ka muna dito. Susubukan kong tawagan si Diana para malaman natin kung nasan siya. Naupo doon sa sala si Louie habang si Paulo ay nakatayo sa isang sulok. Naging abala nga ito sa cellphone. Naroon si Louie at umaasa na mahahanap na niya si Diana na 2 gabi nang hindi nauwi sa bahay na kanilang tinutuluyan. Si Diana na 3 taon nang kinakasama ni Louie. Habang nakaupo doon sa sala si Louie ay lumapit sa kanya ang dalagang si Emma. Kuya Louie, pinagtimpla kita ng kape. Humigop ka muna para mainitan ang sikmura mo. Umangat ang paningin ni Louie at matipid lang siya nang umiti sa dalaga. Maraming salamat, Emma. Bumalik na rin kaagad sa kusina si Emma. Habang nahigop ng mainit na kape si Louie ay saglit siyang napalingon at napansin niya si Emma na panay ang sulyap sa kanya. Pero agad din na umiwas ng tingin ang dalaga. Napapansin na palagi yon ni Louie sa tuwing naroon siya sa bahay ng kanyang supervisor na si Paulo. Madalas ang mga pasimpleng pagsulyap sa kanya ng dalagang kapatid nito. Louie, hindi sumasagot sa tawag si Diana. Babalitaan na lang kita kapag sumagot siya sa mga pinadala kong message. Sinabihan ko siya na hinahanap mo siya. Tumango si Louie. Sige, Sir Paulo. Maraming salamat. Susubukan ko muna siyang puntahan sa iba pa naming kakilala. Dito na muna ako, Sir Paulo. Kaagad na rin na lumakad paalis si Louie. Sinundan pa ito ng tingin ng magkapatid. Kuya Paulo, ano nangyari kay Kuya Louie? Sumagot si Paulo. Hinahanap niya yung asawa niya. Saglit na natigilan si Emma. May asawa na pala si Kuya Louie? Sumagot ulit si Paulo. Hindi naman talaga matatawag na asawa kasi hindi naman sila kasal. Pero 3 taon na sila nagsasama sa isang bubong. Napalingon si Paulo sa kanyang kapatid. Ano nangyari sa'yo? Bakit parang bigla ka naging malungkot? Tinanggi ito ni Emma. Hindi Kuya Paulo. Inaantok lang na siguro ako. Hanggang sa kinuha ni Paulo ang susi ng kanyang motorsiklo. Sige na, aalis na muna ako. May pupuntahan lang ako saglit. Napakunot ang noo ni Emma. Saan ka pupunta, Kuya? Sumagot si Paulo. Diyan lang sa bahay ng kaibigan ko. May kukuhain lang akong gamit. Matulog ka na at uuwi rin naman ako kaagad. 10:00 na ng gabi ay umalis pa nga doon sa bahay ang 30 anyos na si Paulo. Nasa halos kalahating oras din ang kanyang naging biyahe bago siya tuluyang nakarating sa isang bahay. Gigi, si Diana.
Tanong ni Paulo sa taong bumungad sa kanya. Hindi pa man nakakasagot si Gigi ay narinig na agad ni Paulo ang boses ni Diana. Paulo, mabuti at dumating ka na. Kaagad na yumakap si Diana kay Paulo. Mahigpit ang yakap nito na halatang takot na takot. Paulo, dumating kahapon si Louie. Nakainom siya at hinahanap niya ako. Paulo, natatakot ako. Baka bumalik siya dito. Pinahid ni Paulo ang mga luha ni Diana. Galing siya doon sa bahay kanina. Pero nakakasiguro ako na di na siya babalik doon. Kaya mas mabuting doon ka na sa amin. Mahirap na at baka makita ka pa niya dito. Ikinatuwa naman yon ni Diana, kaya lalo pa siyang naiyak. Sasama na ako sa iyo, Paulo. Iyon na nga ang naging desisyon ni Paulo. Plano na niyang doon na patuloyin si Diana sa kanilang bahay. Iyon ang hindi alam ni Louie. Kaya nag-iba ang trato sa kanya ni Diana ay dahil may ibang lalaki na ito. At iyon nga ay ang kanilang supervisor sa trabaho na si Paulo. Alam ni Paulo na malaking gulo iyon oras na malaman ni Louie ang tungkol doon. Pero handa siyang harapin ang lahat dahil gusto rin talaga niya si Diana. Paulo, sigurado ka ba na ayos lang talaga na dito ako tumira sa inyo? Tanong ni Diana nang pumasok na sila doon sa kwarto. Oo naman. Bakit naman hindi? At saka dalawa lang naman kami ng kapatid ko dito. Bukas makikilala mo rin siya. Mabait naman ang kapatid kong yon. Nasisiguro ko makakasundo mo siya. Napangiti si Diana at makikita ang saya sa kanyang mga mata. Naupo siya sa gilid ng kama at tumabi naman sa kanya si Paulo. Mula ngayon, mag-live-in partner na tayo. Kumapit pa ang mga braso ni Paulo sa bewang ni Diana. Lumalim ang paghinga ni Diana dahil tila alam niya kung ano ang gusto ni Paulo. At dahil magkasama na tayo dito, malayang-malaya na rin tayo na magawa lahat ng gusto natin. Para bang biglang kinabahan si Diana. Nasa 2 linggo pa lang kasi ang kanilang lihim na relasyon. At sa loob ng 2 linggo ay hindi pa nagaganap ang bagay na yon sa kanilang pagitan. Pero mahal din talaga ni Diana si Paulo kaya handa siyang ibigay ang kagustuhan nito. Ang ganda-ganda mo, Diana. Nasayang yung 3 taon mo sa isang walang kwentang lalaki. Pero ngayon, wala na tayong sasayangin na pagkakataon. Handa ka namang ibigay ang gusto ko, di ba? Matamis na ngumiti si Diana at tumango. Handa ako, Paulo. Mahal na mahal kita. Kaya kahit na anong ipagawa mo, handa akong sundin para sa kasiyahan mo. Napangiti si Paulo. Pinahid pa niya ang mga luha na dumaloy mula sa mga mata ni Diana. Mahal na mahal din kita, Diana. Napakapit na lamang si Diana sa balikat ni Paulo. Sobrang lapit na ng mukha nila sa isa't isa. Hanggang sa hinagkan nga ni Paulo si Diana sa labi. Namutawi doon ang isang matamis na halik na hindi naglaon ay unti-unting lumalim. Sa puntong yon ay mas lalo na ngang hinanda ni Diana ang kanyang sarili. Hanggang sa nakita na lang nila ang kanilang mga sarili na naroon na sa malambot na kama. Doon nga nagpatuloy ang naturang tagpo. 11:00 ng gabi ay nagsimula ngang mamutawi doon sa kwarto ang isang kakaibang ingay. At hindi sadya na narinig ito hanggang sa kabilang kwarto kung saan kasalukuyan pang gising ang dalagang si Emma. Napatigil siya sa kanyang narinig. Ano ang ingay na yon? Dumating na ba si Kuya Paulo? Lumabas siya ng kwarto para sumilip. Nakita niya ang motorsiklo ni Paulo sa tapat ng bahay. Kumpirmasyon yon na nakauwi na ang kanyang kuya. Pero hanggang doon sa sala ay dinig niya ang kakaibang ingay na hindi niya mawari kung saan nanggagaling. Lingid sa kanyang kaalaman ay mula iyon sa isang babae na naroon sa kwarto ni Paulo. Masaya ang 30 anyos na binata dahil kagustuhan niya rin talaga iyon. Noon pa man kasi ay nagagandahan na rin talaga siya kay Diana. Kaya nang mabigyan siya ng pagkakataon ay hindi na niya ito pinalampas pa.
8:00 ng umaga nang magising ang dalagang si Emma. May pasok siya sa eskwela ng araw na yon. Sa paglabas niya sa kwarto ay napatigil siya nang makita ang isang babae na naghahain ng pagkain doon sa hapagkainan. At ang babaeng iyon ay si Diana. Iyon pa lamang ang unang beses na nagtagpo ang mga landas nila nito. Kaya napatigil rin si Diana nang makita ang kapatid ng bago niyang kinakasama. Sakto at lumabas sa banyo si Paulo na bagong ligo. Malaki ang ngiti nito nang makita ang kanyang kapatid. Inakbayan niya si Diana. Emma, mabuti at gising ka na. Ipapakilala ko sa iyo tong si Diana. Mula ngayon, makakasama na natin siya dito sa bahay. Kabado pa si Diana. Pakiramdam kasi niya ay hindi siya magugustuhan ni Emma. Pero ngumiti ito sa kanya. Masaya ako makilala ka, Ate Diana. Lumapit pa dito si Emma at yumakap. Doon ay napangiti na lang din si Diana dahil sa kabaitan na pinakita ng bunsong kapatid ni Paulo. Sa umagang yun ay maagang umalis si Paulo dahil kailangan na ito doon sa trabaho. Hindi pa din muna pumasok si Diana para na rin makaiwas sa gulo. Malaki kasi ang posibilidad na mag-cruise ang landas nila doon ng dating kinakasama na si Louie. Kaya minabuti nilang doon na lang muna si Diana sa bahay. Kasama na lamang niyang naiwan doon ang dalagang si Emma. Tanghali pa naman kasi ang pasok ni Emma sa eskwela. Akala ko hindi ka papayag na dito ako tumira sa bahay ninyo. Sambit ni Diana habang magkatulong sila ni Emma sa paghuhugas ng pinggan doon sa kusina. Bakit naman ako hindi papayag? Nakita ko naman na masaya si Kuya Paulo na nandito ka. Kaya ibig sabihin, mahal ka ng kuya ko. Napangiti si Diana. Hindi ka ba nababahala na baka mag-asawa na ang Kuya Paulo mo? Napag-alaman ko kasi na dalawa na lang pala kayong magkasama sa buhay. Bahagyang tumawa si Emma. Bakit naman ako mababahala? Alam mo, 30 anyos na si Kuya. Gustong gusto ko na rin naman na mag-asawa siya, no? Kung kani-kaninong babae ko na nga siya pinagtutulakan noon pa eh. Kaya Ate Diana, walang magiging problema sa akin. Masaya ako na madagdag ka sa pamilya namin. Lalo pa kapag nagkaanak na kayo ni Kuya. Siguradong palagi nang masaya at maingay dito sa bahay. Napangiti na lang din si Diana. Ramdam kasi niya na mainit talaga ang pagtanggap sa kanya doon ni Emma. Masaya siya dahil ramdam niya ang suporta nito sa pagmamahalan nila ni Paulo. Sa araw din na yon ay pumasok nga sa trabaho si Louie. Kahit pa nga na ilang oras lamang ang tulog dahil sa paghahanap niya sa kanyang kasintahan na si Diana. Mahal na mahal ni Louie si Diana. Sa loob ng 3 taon ay naging masaya ang kanilang pagsasama. Kaya ganun na lang din ang pagtataka ni Louie kung bakit bigla na lamang nanlamig sa kanya ang babaeng minamahal niya ng sobra. Lester, pumasok na pala yang si Louie? Tanong ni Paulo sa isa sa mga staff nila doon sa factory. Oo Sir Paulo, kamuntikan pa nga niya masira yung makina kanina. Parang puyat na puyat yan si Louie. Nakakaawa naman. Hindi na daw kasi nauwi sa kanila si Diana. Bigla na lang daw naglaho na parang bula. Nasaan na kaya kasi ngayon si Diana? Siguro umuwi na doon sa probinsya nila, no? Hindi naman na sumagot pa si Paulo. Lalo pa nga at alam niya ang totoong kinaroroonan ni Diana. Bandang hapon ay isa pang empleyado doon sa factory ang nakita si Louie doon sa locker room. Malaki ang ngiti nito. May dala pa nga si Louie na bulaklak at teddy bear. Louie, para saan niya mga yan? Sumagot si Louie. Melvin, para kay Diana to. Napakunot ang noo ni Melvin. Kung ganon, umuwi na pala sa inyo si Diana? Sumagot si Louie. Hindi pa pare, pero alam ko na kung nasan siya. Doon daw siya ngayon nakatira kala JJ. Kaya nga ako may dalang ganito eh, para magkaayos na kaming dalawa. Sa totoo lang, hindi ko naman alam kung ano ba ang nagawa kong kasalanan. Pero handa pa rin akong humingi ng tawad sa kanya kung ano man ang kasalanan na nagawa ko. Gustong gusto ko na rin kasi na umuwi na siya ulit dun sa bahay.
Napangiti rin naman si Melvin na isa sa mga kaibigan ni Louie doon sa kanilang trabaho. Ayos yan pare, nasayo ang suporta ko. Sana magkaayos na kayo ni Diana. Sayang naman yung 3 taon na pinagsamahan ninyo. Hanggang sa isa pang kasamahan nila ang lumapit sa kanila. Seryoso ang mukha nito. Louie, sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Wala ka pa ba talagang planong sukuan si Diana? Natatawa na naguguluhan si Louie. Teka, ano ba sinasabi mo Ian? Seryoso pa rin ang mukha ni Ian na tila nagdadalawang isip sa gusto niyang sabihin. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa iyo ang tungkol dito. Naririnig ko ang usap-usapan kanina doon sa production. Si Diana daw, doon na nakatira sa bahay ni Sir Paulo. Doon ay agad rin na nawala ang ngiti ni Louie dahil sa kanyang narinig, pero pinilit pa rin niyang tumawa. Parang malabo naman yung sinasabi mo pare. Bakit naman patitirahin ni Sir Paulo si Diana doon sa bahay niya? Sumagot si Ian. Hindi ko rin alam pare. Basta yun ang narinig ko kanina. Sige, dito na muna ako. Lumakad na rin kaagad palabas ng locker room si Ian. Naiwan doon si Louie na tulala. Para ba siyang pinagbagsakan ng langit at lupa dahil sa kanyang nabalitaan. Tinapik pa ni Melvin ang kanyang balikat. Pare, relax ka lang. Huwag kang gagawa ng hindi mo pinag-iisipan. Magiging maayos din ang lahat. Hindi sumagot si Louie pero sa sandaling yon ay makikita ang pangingilid ng kanyang mga luha. Bandang 10:00 ng gabi ay naroon pa rin sa sala ang bunsong dalaga na si Emma. Nanonood lang siya ng TV sa sala. Nagpapaantok na nga lang siya at plano na rin talaga niyang matulog. Hanggang sa napansin niya ang isang motorsiklo na tila panay ang daan sa tapat ng kanilang bahay. Sumilip doon sa bintana si Emma. Hanggang sa nakita niya na dumaan muli ang itim na motorsiklo. Iyon na ang 5 beses na dumaan nito. Sinubukan ni Emma na muling maghintay. At katulad ng inaasahan ay muli niya nga itong nakita. Pero sa puntong yon ay matinding kaba ang naramdaman ng dalaga dahil huminto ang motorsiklo sa tapat mismo ng kanilang bahay. Hindi alam ni Emma ang kanyang gagawin. Napapaisip pa siya kung sisigaw ba siya o gigisingin ang kanyang Kuya Paulo. Nakatingin lang siya doon sa taong nakamotorsiklo. Ilang saglit pa ay naningkit ang kanyang mga mata. Bakit parang nakita ko ng motorsiklo na to? Hanggang sa nagtanggal nga ng helmet ang naturang lalaki. Natigilan si Emma nang makita niya ang katrabaho ni Paulo na si Louie. Tila biglang lumakas ang tibok ng kanyang dibdib. Lalo pa nga nang makita niya na may dalang bulaklak at teddy bear ang 28 anyos na binata. Napasandal sa dingding si Emma at hindi nga maikubli ang ngiti sa kanyang labi habang siya ay kinakabahan. Hanggang sa narinig niya nga ang pagkatok sa pintuan. Kaagad na inayos ni Emma ang kanyang sarili. Sinuklay niya ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Sa pagbukas ni Emma sa pinto ay bumungad nga sa kanya si Louie dala ang bulaklak at teddy bear. Kuya Louie, anong ginagawa mo dito? Seryoso lang ang mga mata ni Louie. Nandyan ba si Sir Paulo? Gusto ko sana siya makausap. May gusto lang ako itanong sa kanya. Nagtaka si Emma. Pero siguradong tulog na si kuya. Ano bang kailangan mo sa kanya? Hanggang sa lumakad si Louie papasok sa bahay. Dumiretso ito patungo sa tapat ng pinto ng kwarto ni Paulo. Kuya Louie, ano bang kailangan mo? Sabihin mo na lang sa akin para ako nang bahalang magsabi bukas kay kuya. Doon sa tapat ng pinto ay natigilan si Louie nang marinig niya doon ng isang kakaibang ingay. Ang ingay na senyales na isang kaganapan ang namumutawi sa loob ng kwarto. At malakas ang kutob ni Louie na ang ingay na yon ay nagmumula sa kasintahan niyang si Diana. Narinig din ni Emma ang ingay.
Kuya Louie, naririnig mo ba ang ingay na yon? Narinig ko na rin kasi yon kahapon pero hindi ko rin naman alam kung ano ba ang ingay na yon. Nakayuko lamang si Louie. Sino ang kasama ng kuya mo sa loob ng kwarto niya? Sumagot si Emma. Si Ate Diana. Katrabaho siya ni Kuya. Mula pa kahapon, dito na siya sa amin nakatira. Siya ang bagong girlfriend ni Kuya Paulo. Sa narinig ni Louie ay tuluyan niyang nakumpirma ang kumakalat na kwento sa kanilang trabaho. Napapakuyom ang kanyang kamao at pilit niyang pinipigilan ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Hanggang sa lumakad nga siya palabas ng bahay. Sa isang bakanteng upuan na naroon ay naupo si Louie. Hindi na nga naawat ang pagbagsak ng kanyang luha pero agad niya rin itong pinahid. Doon ay tuluyan siyang nawalan ng pag-asa na muli silang magkakaayos ng babaeng minamahal niya ng sobra. At hindi pa siya makapaniwala na ang kanyang supervisor na si Paulo ang naging dahilan para tuluyan silang masira ni Diana. Si Paulo na tinurin na rin niyang matalik na kaibigan. Kung sa bagay, naintindihan kita, Diana. Ano namang laban ko kay Sir Paulo? Yung sahod ko nga hindi nga natin mapagkasya para sa pang-araw-araw natin. Iyon ang nasasambit ni Louie sa kanyang isipan. Pilit niyang iniintindi ang lahat pero makikita na mas nananaig sa kanya ang galit. Kuya Louie, ayos ka lang ba? Ano bang problema? Natigilan si Louie nang marinig niya si Emma na naroon na pala sa kanyang likuran. Pinahid ni Louie ang kanyang mga luha at pilit na pinakalma ang kanyang sarili. Wala Emma, ayos lang ako. Huwag mo na lang sabihin sa kuya mo na galing ako dito ah. Sige na. Kailangan ko na umalis. Tumayo si Louie pero saglit niya pang napagtanto na hawak pa rin niya ang bulaklak at teddy bear na para sana kay Diana. Napatingin siya kay Emma. Emma, saka nga pala. Para sa'yo ang mga to. Natigilan ang dalaga sa kanyang narinig. Para sa akin ang mga to? Tumango si Louie. Para sa'yo nga. Iyon din talaga ang pinunta ko dito. Sige na Emma, matulog ka na. Uuwi na ako. Lumakad naman na si Louie patungo sa kanyang motorsiklo pero biglang humabol sa kanya si Emma. Sandali lang Kuya Louie. Huminto si Louie pero nanatiling nakatalikod. Gusto ko lang magpasalamat Kuya Louie. Hindi mo lang alam kung paano mo ako pinasaya ngayong gabi. Humarap naman na si Louie kay Emma. Ano bang sinasabi mo? Malaki ang ngiti ni Emma at nangingilid pa nga ang luha sa sobrang kagalakan. Basta gusto ko lang magpasalamat dahil napasaya mo ko Kuya Louie. Ang totoo kasi niyan, gusto kita. Yun kasi ang totoo kaya ganito ako kasaya ngayon. Maraming salamat talaga ah. Yumakap pa si Emma kay Louie. Napabuga ng hangin si Louie. Sige na, bumalik ka na sa loob at baka hanapin ka pa ng kuya mo. Tumalikod si Louie. Sumakay na agad ito sa motorsiklo at mabilisang umalis. Saglit na natigil si Emma dahil tila parang wala lang kay Louie ang ginawa niyang pag-amin sa totoo niyang nararamdaman. Pero agad din namang bumalik ang kanyang ngiti nang mapatingin siya sa hawak niyang bulaklak at teddy bear. Hindi niya lubos akalain na manggagaling iyon sa lalaki na lihim niyang nagugustuhan. Iyon ang totoong nararamdaman ni Emma. Kahit pa nga na nasa 7 taon ang agwat ng kanilang edad, ay iba pa rin ang dating sa kanya ni Louie. Gwapo rin naman kasi talaga si Louie. Lalaking lalaki ito kung titingnan. Matipuno ang pangangatawan at sadyang taglay nito ang kabaitan. Kaya labis na lamang ang kasiyahan ni Emma sa mga bagay na ibinigay ni Louie. At sa gabing iyon ay natulog nga siya na may ngiti sa kanyang labi.
Sa mga sumunod na araw ay hindi na nga pumasok si Louie doon sa factory. Hindi na niya gusto pang makita si Paulo. Alam kasi niya na dudurog pa iyon lalo sa kanyang puso dahil maaalala lang niya ang panluloko na ginawa ng mga ito sa kanya. Gabi-gabing nagiinom si Louie para lamang siya ay makatulog. Pero kahit na ganon ay hindi pa rin niya napipigilan ang umiyak. Sobrang namimiss na rin kasi niya si Diana. Hanggang sa isang umaga ay dumating doon sa bahay ang kanyang pinsan na si Edgar. Tingnan mo nga, ang gulo-gulo nitong bahay mo. Nawala lang si Diana, nagkaganito ka na. Hindi pa naman katapusan ng mundo, Louie. Nakaupo lang sa gilid ng kama si Louie at tulala. Alam mo naman kung gaano ko kamahal si Diana, di ba? Pero masaya na siya kay Sir Paulo. Masaya na sila sa isa't isa. Napaismid si Edgar. At habang masaya sila, hahayaan mo masira ang buhay mo? Alam mo ang magandang gawin? Sirain mo rin ang buhay nila. Napairap si Louie. Ano bang sinasabi mo? Bahagyang tumawa si Edgar at naupo na rin. Kapag nangyari sa akin yan, syempre, hindi ako papayag na maging masaya sila. Habang nagdaramdam ako, dapat sila rin. Napatingin si Louie sa kanyang pinsan at napapaisip sa sinabi nito. Naroon din talaga ang galit niya kina Diana at Paulo. Naisip niya na nasisira nga naman talaga ang buhay niya habang ang mga ito ay masaya sa kanilang pagsasama. Totoo rin naman talaga na masaya na si Diana kay Paulo. Ganun din si Paulo. Masaya siya na kasama na niya sa bahay si Diana. At ang labis na nagpapasaya kay Paulo ay ang mga kaganapan sa kanilang pagitan. 3:00 ng hapon ay maririnig doon sa loob ng bahay ang isang kakaibang ingay. Senyales na isang tagpo na naman ang pinagsasaluhan ng bagong magkasintahan. Hindi nagmumula sa kwarto ang ingay dahil sa mga oras na yon ay doon mismo sa sala na mutawi ang isang kaganapan. Wala silang takot dahil wala rin naman doon sa bahay si Emma. Tuloy-tuloy ang naturang ingay na habang tumatagal ay lalo pang lumalakas. Ilang minuto pa ang lumipas bago ito tuluyang natapos. Doon lang muling nanaig ang katahimikan. Maririnig na lamang ang mga tila naghahabol na hininga. Nanatili pa saglit doon sa mahabang sofa sina Paulo at Diana. Pareho silang pawisan at naroon ang ngiti sa kanilang mga labi. Ano babe? Kaya mo pa ba? Umirap si Diana na natatawa. Talaga bang hindi ka pumasok sa trabaho para dito? Pwede bang tama na muna? Siguradong pauwi na ang kapatid mo at baka maabutan niya tayo. Tumayo na si Diana at dinampot ang mga bagay-bagay na nagkalat doon sa lapag. Agad na rin siyang nagbihis. Paulo, samahan mo na ako sa palengke. Kailangan na natin bumili na mailuluto mamayang hapunan. Tumayo rin si Paulo at sa hapon nga na yon ay sinamahan niya si Diana na magpunta sa palengke. 5:00 ng hapon nang matapos ang klase ni Emma doon sa university na kanyang pinapasukan. Kasama pa niya ang kanyang mga kaklase na lumabas doon sa eskwelahan. Hanggang sa nagpaalam na nga ang mga ito sa kanya. Lalakad na din sana si Emma patungo sa sakayan ng tricycle. Pero isang motorsiklo ang huminto sa kanyang tabi. Emma, uuwi ka na ba? Natigilan si Emma nang makilala niya ang nagmamaneho ng motorsiklo. Ito ay ang 28 anyos na si Louie. Kuya Louie, anong ginagawa mo dito? Hindi tulad noong huli itong makita ni Emma. Sa pagkakataon na yon ay maaliwalas ang muka ni Louie. Nakangiti ito at mas maayos ang pakikitungo sa dalaga. Kuya Louie talaga? Pwede bang wag mo na akong tawagin kuya? Louie na lang pwede? Napangiti si Emma. Papasensya na. Sige Louie, hindi na kita tatawagin kuya. Pero bakit ka nga pala nandito?
hanggang sa inabot ni Louie kay Emma ang isang bracelet. Para sa'yo. Binili ko yan kahapon sa mall. Pinag-ipunan ko pa nga yan eh. Sana magustuhan mo, Emma. Natigilan si Emma. Sobrang ganda nito, Louie. Nagustuhan ko. Noong nakaraan binigyan mo ko ng bulaklak at teddy bear. Tapos ngayon isang magandang bracelet. May ibig ba sabihin to, Louie? Tumingin si Louie ng seryoso kay Emma. Naalala ko nung nakaraang gabi. Sinabi mo sa akin na gusto mo ko. Totoo ba ang sinabi mong yun, Emma? Hindi kaagad nakasagot si Emma. Makikita ang pamumula ng kanyang pisngi. Nagpatuloy si Louie. Sa totoo lang, masaya akong nalaman na gusto mo ko. Noong gabing inamin mo yon, parang kakaibang tibok ng puso ko. Emma, pwede ba tayong lumabas ngayon? Pwede ba kitang yayain na mag-date? Napaangat ang muka ni Emma hanggang sa napangiti siya. Seryoso ka ba, Louie? Magde-date tayo ngayon? Tumango na nakangiti si Louie. Oo naman. At magiging masaya ako kung papayag ka. Saglit na nawala ang ngiti ni Emma. Gusto ko naman sana, Louie. Kaya lang baka magalit sa akin si Kuya Paulo. Natigilan si Emma nang hawakan ni Louie ang kanyang dalawang kamay. Nakatitig pa ito sa kanyang mga mata. Hindi naman niya malalaman kung hindi natin sasabihin sa kanya. Sa puntong yon ay nahahati ang isipan ng dalaga. Ayaw kasi niyang magsinungaling sa kanyang Kuya Paulo, pero sa kabilang banda ay tila natutupad na ang kanyang pangarap. Sige naman na, Emma. Gusto lang talaga kitang makasama. Napatingin na rin si Emma sa mga mata ni Louie at sa sandaling iyon ay isang desisyon nga ang lumabas sa kanyang bibig. Sa hapon na yon ay kinalimutan niya ang pangako niya sa kanyang kapatid at sumama nga siya sa binatang si Louie. Samantala doon sa bahay, alas 7 na ng gabi pero hindi pa rin nagsisimulang maghapunan sina Paulo at Diana. Hinihintay pa rin kasi nila si Emma. Alas 7 na. Bakit ba wala pa rin si Emma? Sambit ni Paulo. Nakaupo lang si Diana at napatingin sa kanyang bagong kinakasama. Paulo, pwede bang kumain na tayo? Darating naman siguro maya-maya ang kapatid mo. Kailangan ba talaga nakasabay pa natin siyang kumain? Hanggang sa tumayo na si Paulo. Halika na nga. Kumain na tayo. Baka mamaya pa uuwi si Emma. Sana man lang tumawag siya para sabihin gagabihin siya. Hindi yung pinaghihintay niya tayo ng ganito. Napangiti naman na si Diana dahil ramdam na rin talaga niya ang gutom. Pero sa mga oras na yon, hindi tulad ni Diana ay ramdam ni Emma ang matinding kabusugan matapos nilang kumain ni Louie sa isang restaurant. Nakaangkas si Emma sa motorsiklo habang nakakapit siya sa bewang ni Louie na kasalukuyang nagmamaneho. Hanggang sa tumigil nga sila sa tapat ng isang bahay. Nagtaka ang dalaga dahil ang buong akala niya ay ihahatid na siya ni Louie pauwi sa kanila. Louie, nasan tayo? Kaninong bahay to? Bumaba na rin sa motorsiklo si Louie. Dito ako nakatira, Emma. Hindi na muna kita hinatid. Parang nabitin kasi ako sa oras na magkasama tayo. Napaiwas ng tingin si Emma pero halata na namula ang pisngi nito. Pwede ba na dito muna tayo sa bahay? Kahit sandali lang. Gusto ko lang na masolo ka. Yun tayong dalawa lang. Sumagot si Emma. Pwede naman, Louie. Pero hindi na rin ako pwedeng magtagal ah. Baka kasi hinihintay na ako ni Kuya Paulo. Hindi ako nagpaalam sa kanya, di ba? Sumagot si Louie. Walang problema. Hindi tayo magtatagal. Tara na sa loob. Sa pagpasok nila sa bahay ay kaagad na naupo si Emma doon sa sala. Nilibot niya ang kanyang paningin. Napansin niya na maliit lang ang bahay
at may iisang kwarto pero halos kumpleto ito sa gamit. May malaking TV sa sala at iba pang mga appliances. Naupo na rin si Louie doon sa tabi ni Emma. Inakbayan pa niya si Emma na kinagulat ng dalaga pero gusto niya rin naman iyon. Nabusog ka ba doon sa kinain natin? Tumango na nakangiti si Emma. Oo naman, Louie. Sobrang nagustuhan ko doon sa kinainan natin. Tumitig pa si Louie sa mga mata ni Emma hanggang sa naramdaman ng dalaga ang braso ni Louie sa kanyang bewang. Hinatak pa siya nito palapit. Bakit ba kasi parang ang layo mo sa akin? Natawa na lang din si Emma. Sa sandaling yon ay magkadikit na nga sila ni Louie doon sa mahabang sofa. Sobrang lapit na rin ng mukha nila sa isa't isa. Emma, gusto mo ba talaga ako? Natigilan si Emma sa tanong ni Louie. Nahihiyaman siya pero ayaw na niyang magsinungaling pa. Louie, gusto kita. Mula pa nung araw na nagpupunta ka sa bahay para makabanding si kuya, nagustuhan na kita, Louie. Ngumiti si Louie. Kung ganon, gusto pala natin ang isa't isa. Muling natigilan si Emma. Gusto mo ako? Tumango ang binata. Oo naman. Hindi naman kita yayain na mag-date kung hindi kita gusto, di ba? Gusto kita, Emma. Kasi maganda ka. Gusto kita kasi mabait ka. Ang lahat sa pagkatao mo, nagugustuhan ko. Kinuha pa ni Louie ang mga kamay ni Emma at pinatong iyon sa kanyang balikat. Hindi makapagsalita si Emma. Nakatitig lang din siya sa mga mata ni Louie. Hinaplos ni Louie ang pisngi ng dalaga. Napakaganda mo, Emma. Sobrang ganda mo. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Emma ng sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala na gusto rin siya ng lalaki na kanyang nagugustuhan. Tutal, gusto pala natin ang isa't isa. E di simula ngayon, girlfriend na kita. Gusto mo ba yon? Sumagot si Emma. Pero Louie, nangako kasi ako kay kuya. Usapan namin na hindi ako pwedeng magkaroon ng boyfriend hanggat hindi pa ako nakakagraduate. Hinaplos ni Louie ang labi ng dalaga. Bakit ba palagi na lang ang kuya mo ang sinusunod mo? Paano naman ang gusto mo? Nagmamahala naman tayo, di ba? Napabuga ng hangin si Emma. Pero kapag nalaman niya ang tungkol dito, sigurado magagalit siya sa akin. Ngumiti si Louie. Nasisiguro kong hindi siya magagalit. Kasi hindi naman niya malalaman. Ano? Pumapayag ka na ba? Napaisip si Emma. Pero hindi ba't may kinakasama ka na? Sumagot si Louie. Tapos na ang lahat sa amin. Hindi na namin mahal ang isa't isa. Kaya nga ako masaya na nandito ko eh. Kung pwede nga lang, tayo na lang ang magsama. Napangiti na din si Emma. Hindi naman pwede yun, Louie. Baka kung ano pang magawa sa'yo ni Kuya Paulo oras na pumayag ako magsama tayo. Pero sa totoo lang, gusto ko rin yun, Louie. Mahihintay mo ba ako? Darating din naman ang araw na yon. Sumagot si Louie. Alam ko. At nasasabik ako sa pagdating ng araw na magsasama na tayo. Bali paano? Girlfriend na ba kita simula ngayon? Huminga ng malalim si Emma. Ngumiti siya at tumango bilang pagsang-ayon sa binata. Doon ay lalo pang lumaki ang ngiti ni Louie. Sobrang saya ko, Emma. Mahal na mahal kita. Sumagot si Emma. Mahal na mahal din kita, Louie. Nanatili ang pagkakatitig nila sa isa't isa. Dahan-dahan na lumapit si Louie hanggang sa nadama na nga nilang pareho ang isang matamis na halik. Halos sumabog naman sa kagalakan ang puso ni Emma ng sandaling iyon. Napapikit na lamang ang kanyang mga mata
at hinayaan na damhin ang sandali hanggang sa unti-unting lumalim ang naturang halik. Napahiga si Emma sa mahabang sofa hanggang sa napadilat na nga siya. Ramdam kasi niya na tila may iba nang patutunguhan ang naturang sandali. Teka lang, Louie. Tumigil ka muna. Bumangon si Emma at agad na tumayo. Napaismid naman si Louie. Bakit, Emma? Anong problema? Sumagot ang dalaga. 8:00 na pala ng gabi, Louie. Kailangan ko na kasing umuwi sa amin. Seryosong tumingin si Louie kay Emma. Hindi pa nga tayo nakakapagsimula tapos gusto mo na umuwi? Ayaw mo bang gawin yon? Napaiwas ng tingin si Emma. Louie, hindi pa kasi ako handa sa bagay na yun eh. Tumayo si Louie at lumapit sa dalaga. Akala ko ba mahal mo ko? Kapag nagmahal ka, dapat handa ka sa lahat, Emma. Hindi mo ba talaga ako mapagbibigyan? Napatingin si Emma sa mga mata ni Louie at doon niya nakita na gusto talaga ito ng 28 anyos na binata. Mahal mo ba talaga ako, Louie? Sumagot si Louie. Oo naman. At sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, gustong gusto kong gawin yon. Muling humawak si Louie sa bewang ng dalaga. Naglapit na naman ang kanilang mga mukha. Magtiwala ka lang sa akin, Emma. Hindi na sumagot si Emma pero ilang saglit lang ay tumango siya bilang pagsang-ayon hanggang sa mulingang pinadama ni Louie ang isang matamis na halik. Napapikit na lamang muli ang mga mata ni Emma. Wala na siyang ginawang pagtanggi sa mga oras na yon. Lumalim ang naturang halik hanggang sa nakita na lang ni Emma ang kanilang mga sarili na naroon nang muli sa mahabang sofa. At doon ay nagpatuloy na nga iyon sa isang tagpo. 8:00 ng gabi, doon sa labas ng bahay ay may mga tambay na nagiinuman. May natugtog ng gitara habang sabay-sabay silang nagkakantahan hanggang sa napatigil ang mga ito nang makarinig sila ng tila isang malakas na tili. Anong ingay niyan, pare? Parang galing sa bahay ni Louie. Tara, baka may nangangailangan ng tulong. Nagtayuan nga ang mga ito at nagtungo sa tapat ng bahay ni Louie. Sa paglapit nila doon ay wala naman silang ingay na naririnig. Pero nakakasiguro sila na doon galing ang may kalakasan na pagtili. Nandiyan naman yata si Louie. Nandito ang motorsiklo niyo. Ilang saglit pa ay narinig nga nila ang isang kakaibang ingay. Sa puntong yon ay tuloy-tuloy na itong maririnig. May kalakasan pa nga ito. Nagkatinginan ang mga kalalakihan na naroon sa tapat ng bahay. Alam kasi nila kung ano ang nagaganap sa loob ng naturang bahay. Mukhang nagkabalikan na sina Louie at Diana. Tara na nga, baka maistorbo pa natin sila. Hanggang sa bumalik na nga ang mga ito doon sa tapat ng tindahan kung saan sila nagiinuman. Tuloy-tuloy ang ingay doon sa loob ng bahay ni Louie. Tuluyan ngang pinaubayan ni Emma ang kanyang sarili. Taliwas man iyon sa kanyang kagustuhan, pero masaya pa rin siya dahil alam niyang napapasaya niya ang lalaki na kanyang nagugustuhan. Nasa kalahating oras nang nasa loob ng banyo ang dalagang si Emma. Naroon pa rin siya sa bahay ni Louie. Nakaharap siya sa salamin. Hindi siya makapaniwala na nagawa niyang ibigay ang kanyang sarili. Naroon ang kanyang takot, pero sa kabilang banda ay wala rin siyang pagsisisi. Alam kasi niya na naging masaya si Louie sa ginawa niyang pagpapaubaya. Patuloy na inaayos ni Emma ang kanyang sarili hanggang sa lumabas na nga siya doon sa banyo. Nakita niyang nakahiga pa rin doon sa sala si Louie at tila nakatulog na ito sa sobrang pagod. Louie, kailangan ko na kasing umuwi. Ginising ni Emma ang binata. Nang dumilat ang mga mata ni Louie ay tila nagtaka pa ito nang makita niya si Emma.
Louie, alas 10 na kasi ng gabi. Siguradong hinahanap na ako ni Kuya Paulo. Napabuga ng hangin si Louie. Paglabas mo dyan sa bahay, lumakad ka papunta doon sa kanto. May mga dumadaan na jeep doon pauwi sa inyo. Pasensya na, inaantok na ako. Muli naman nang pinikit ni Louie ang kanyang mga mata. Naguluhan si Emma sa inasal ni Louie. Para bang bigla na lamang itong nawala ng pakialam sa kanya. Pero naisip niya na marahil ay pagod lang din talaga ang binata. Doon ay nagpasya na siya na mag-isa na lamang na umuwi. Lumakad na siya palabas ng bahay. Nakaramdam pa nga siya ng takot dahil madilim na ang kalsada na kanyang lalakaran. May mga kalalakihan na nagiinuman at nakatingin pa ang mga ito sa kanya. Pero nagpatuloy lang sa paglalakad si Emma. Pare, sino ang babaeng yun? Bakit lumabas sa bahay ni Louie? Naka-school uniform pa. Naroon nga ang pagtataka ng mga kapitbahay ni Louie dahil ang buong akala nila ay si Diana ang kasama ni Louie doon sa bahay. Nang makarating sa kanto si Emma, ay narinig naman na niya ang boses ni Louie. Sinundan pala kasi siya nito. Umangkas ka na, ihahatid na kita pa uwi sa inyo. Napangiti si Emma nang makita niya si Louie. Hindi na siya sumagot, bagkus ay agad na rin siyang umangkas sa motorsiklo. Nakonsensya rin naman kasi si Louie na hayaang mag-isa umuwi ang dalaga. Hinatid niya nga ito sa bahay nito, sa bahay kung saan kasalukuyan nang nakatira si Diana. Binabalang ni Louie si Emma sa pinakamalapit na kanto upang hindi sila makita ni Paulo. At katulad ng inaasahan ay matinding pag-aalala ang naramdaman ni Paulo dahil sa disoras na pag-uwi ng kanyang bunsong kapatid. Sa susunod matuto kang sumagot sa tawag. Naisip mo man lang sana na may tao naghihintay sa iyo dito sa bahay. Matindi ang galit ni Paulo sa kanyang kapatid. Pasensya na talaga kuya. Hindi naman na mauulit. Napabuntong hininga na lamang si Paulo hanggang sa pumasok na rin si Emma papasok sa kanyang kwarto. Matindi na rin kasi talaga ang nararamdaman niyang antok at pagod. Idagdag pa doon ang sakit ng kanyang katawan. Paulo, ayos ka lang ba? Tanong ni Diana nang sila na lang ni Paulo ang naiwan doon sa sala. Naupo pa si Diana sa tabi ni Paulo at humawak sa braso nito. Wala namang masamang nangyari kay Emma. At saka dalaga na ang kapatid mo. Alam na niya kung ano ang tama at mali. Isa pa, hindi magtatagal magkakawalay din naman talaga kayo, di ba? Napalingon si Paulo kay Diana. Anong ibig mo sabihin? Sumagot si Diana. Hindi naman habang buhay kasama mo ang kapatid mo. Katulad na lang kapag naikasal na tayo. Siyempre kailangan na niyang bumukod mula sa atin. Natigilan si Paulo sa kanyang narinig. Pero Diana, hindi naman pwedeng basta-basta na lang pabayaan ang kapatid ko. Napaiwas ng tingin si Diana. Yun nga ang sabi ko. Pero syempre magkakaroon din tayo ng sarili nating pamilya. At siguradong ganun din si Emma. Hindi na lang sumagot pa si Paulo. Pero tila ramdam niya na hindi gusto ni Diana na naroon si Emma sa kanilang pagsasama. Kamusta ka naman, Louie? Bale may napapasukan ka na bang bagong trabaho? Sambit ni Melvin nang binsang bumisita siya doon sa bahay ni Louie. Wala pa ako napapasukan. Pero ang sabi ng pinsan ko, next week pwede na ako magsimula doon sa pinapasukan niyang trabaho bilang gwardiya. Naupo naman na si Melvin at tumingin kay Louie. Ewan ko kung nakarating na sa'yo tungkol dito Sina Diana at Sir Paulo. Nilantad na nila ang relasyon nila sa lahat doon sa factory. At napag-alaman ko na nagsasama na pala talaga sila sa isang bubong. Napaiwas ng tingin si Louie at nagbuntong hininga. Wala na akong pakialam kay Diana. Sobrang panggagago ang ginawa nila sa akin. Pero ayos lang. Hindi ko naman kasi hayaan na ako lang ang maagrabyado. Napakunot ang noo ni Melvin. Teka, anong ibig mo sabihin?
Hindi pa man nakakasagot si Louie ay narinig na nila ang pagkatok ng isang tao doon sa pintuan. Tumayo si Louie at pinagbuksan ng taong kumakatok. Bumungad sa kanya ang 21 anyos na si Emma. Nakasuot pa ito ng school uniform dahil galing ito sa eskwela. Maging si Melvin ay nagtataka kung bakit naroon ang dalagang kapatid ng kanilang supervisor na si Paulo. Louie, bakit hindi ka sumasagot sa tawag ko? Sumagot si Louie. Bakit? May importante ka bang sasabihin? Napaiwas ng tingin si Emma. Ramdam niya ang malamig na trato sa kanya ni Louie. Wala naman. Gusto ko lang mga musta. Mula kasi nung araw na isinama mo ako dito, hindi na tayo nagkita pa ulit. Nagbuntong hininga si Louie. Naisip niya na hindi pa tapos ang kanyang plano sa isang beses dahil may mas malaki pa siyang plano bukod doon. Pasensya na, Emma. Medyo busy lang ako sa pag-a-apply sa trabaho. Lumapit si Louie kay Emma. Humawak siya sa bewang nito at hinawi pa ang ilang hibla ng buhok. Babawi na lang ako. Ngayong araw, wala naman akong gagawin. Pwede kitang samahan kahit saan mo gusto. Ano? Galit ka pa ba sa akin? Unti-unti naman nang napangiti ang dalaga. Nagtampo lang naman ako. Pero katulad nga ng sabi mo, plano mong bumawi. Kaya hindi na ako galit, Louie. Napangiti si Louie. Halika, pumasok ka muna. Nandito nga pala si Melvin. Pero aalis na rin siya maya-maya. Kilala mo naman siya, di ba? Pumasok sa loob ng bahay si Emma at ngumiti kay Melvin. Nagpaalam na rin naman na agad si Melvin na aalis na. Doon sa labas ng bahay ay pasimple niya ngang kinausap si Louie. Pare, anong ginagawa dito ng kapatid ni Sir Paulo? Seryosong sumagot si Louie. Katulad nga ng sabi ko sa iyo, hindi ako papayag na ako lang ang agrabyado. Kinutuban si Melvin. Gumaganti ka? At yung bunso pa niyang kapatid ang ginamit mo? Louie, ano ka ba? Wala namang kinalaman niya si Emma sa mga ginawa sa ni na Sir Paul at Diana. Napabuga ng hangin si Louie. Basta ako nang bahala. Huwag ka na makialam. Sige na. Baka marinig pa tayo ni Emma. Napailing na lamang si Melvin. Tila hindi siya sang-ayon sa pinaplano ng kanyang kaibigan. Samantala sa isang mall ay magkasama sina Paulo at Diana na namimili ng kanilang mga gamit sa bahay. Kakakuha lang kasi ni Paulo sa kanyang sweldo. Bukod sa mga gamit ay namili rin sila ng mga stocks ng grocery. Sa araw lang na iyon ay halos nangalahati kaagad ang perang sinahod ni Paulo. Marami kasing nagustuhan si Diana na hindi naman magawang tanggihan ni Paulo. Hanggang sa isang karaoke ang nakita ni Diana at gusto niya itong ipabili sa kanyang nobyo. Tingnan mo, maganda ang tunog niya, Paulo. Feeling ko gaganda ang boses natin dito at pwede tayong magkantahan dun sa sala kapag wala tayong ginagawa. Napatingin si Paulo sa presyo ng karaoke na pinapabili ni Diana. Napatingin rin siya sa natitira niyang pera. Nagbuntong hininga siya. Maganda nga sana talaga yan, Diana. Kaya lang, hindi na sapat ang pera natin eh. Sumagot si Diana. Paanong hindi sapat ang pera? May natitira pa naman dyan sa pitaka mo. Hindi ba't malaki naman ang nai-withdraw natin pera kanina? Napabuga ng hangin si Paulo. Oo nga, Diana. May natitira pang ang pera dito sa pitaka ko. Pero ito kasi yung pera na ibibigay ko kay Emma. Kailangan niya kasi ito para sa internship niya. Graduating na ang kapatid ko, di ba? Napairap si Diana. Pero sayang naman to, Paulo. Ikaw na nga ang gumagastos sa araw-araw na allowance ni Emma. Pati ba naman sa internship niya? Sumagot si Paulo. Diana, alam mo naman na dalawa na lang kami ni Emma na magkasama sa buhay, di ba? Wala na kaming mga magulang. Kaya ako lang din talaga ang inaasahan niya. Pero huwag kang mag-alala. 1 taon na lang sa kolehiyo si Emma. At sa susunod na taon, mas mabibili na natin lahat ng gusto natin. Nagbuntong hininga si Diana at hindi na sumagot pa.
Halata ang pagtatampo sa reaksyon nito. Halika na Diana, bayaran na natin tong iba pang pinamili natin. Sumagot si Diana. Pwede bang ikaw na lang ang pumila doon? Hihintay na lang kita dito. Wala namang nagawa si Paulo kaya mag-isa na nga lang siyang pumila para bayaran ang kanilang mga binili. Naupo na lang si Diana sa isang tabi. Halatang dismayado ito matapos na hindi bilhin ni Paulo ang karaoke na kanyang gusto. Mabuti pa si Louie. Kahit maliit ang sahod na bibili niya ang gusto ko. Pero si Paulo na supervisor na parang palagi naghihirap sa buhay. Hindi nga naiwasan ni Diana na ikumpara si Paulo sa lalaki na kanyang iniwanan. Kahit pa kasi na hindi kalakihan ang sahod ni Louie, ay gumagawa pa rin ito ng paraan para mabili ang lahat ng gusto ni Diana. Kahit pa nga na mabaon ito sa utang. Ganun na lang din kasi talaga katindi ang pagmamahal ni Louie kay Diana. Si Louie na iniwan niya para kay Paulo. Si Louie na sa mga oras na yon ay ginagawa na pala ang isang malaking plano upang makaganti sa mga taong tumarantado sa kanyang pagkatao. Louie, bakit dito tayo nagpunta? Tanong ni Emma matapos nilang pumasok sa isang malamig na kwarto sa motel na kanilang pinuntahan. Nang maisara ni Louie ang pintuan ay hinarap niya si Emma. Humawak siya sa magkabilaang bewang nito. Ikaw naman ang nagsabi, di ba? Okay lang sa'yo na kahit saan tayo magpunta basta magkasama tayo. Napabuga ng hangin si Emma na halatang kinakabahan. Tila ba ramdam kasi niya na may iba na namang magaganap ng sandaling iyon. Akala ko kasi mamamasyal tayo. Naisip ko lang kasi na baka may makakita na pumasok ako dito. Oras na malaman ni Kuya na nagpunta ako sa ganitong lugar. Siguradong palalayasin niya ako sa bahay. Sumagot si Louie. Kung palalayasin ka niya, edi sa akin ka na tumira. Huwag mo na nga munang isipin ang mga ganyang bagay. Ang mabuti pa, sulitin na muna natin ang oras natin dito. Hanggang sa binuhat ni Louie si Emma. Teka lang Louie, ano bang ginagawa mo? Hindi sumagot si Louie hanggang sa binagsak niya nga ang dalaga doon sa malambot na kama. Napahiyaw si Emma hanggang sa lumundag din doon si Louie. Namutawi ang halakhak nilang pareho doon sa loob ng kwarto. Makailang beses pa kasing kiniliti ni Louie si Emma. Louie, tama na. Tumigil ka na nga. Tumigil rin naman kaagad si Louie. Hanggang sa tumitig siya sa mga mata ng dalaga. Matamis na naman nang ngumiti si Emma. Louie, mahal mo ba talaga ako? Agad-agad na sumagot si Louie. Oo naman. Bakit mo pa tinatanong yan? Girlfriend na nga kita, di ba? Naging seryoso naman ang mga mata ni Emma. Kung mahal mo ko, kailangan ba talaga natin gawin yung mga bagay na ganito? Napaismid si Louie. Bakit Emma? Ayaw mo ba? Sa totoo lang, sa ganitong paraan ko kasi mas naipaparamdam yung pagmamahal ko sa'yo. Saglit na napaiwas ng tingin si Emma. Wala na bang ibang paraan maliban doon? Sumagot si Louie. Marami pang iba. Pero sa ngayon, ganito na lang muna. Bakit Emma? Ayaw mo ba? Akala ko ba mahal mo ko? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng dalaga. Mahal naman kita, Louie. Kaya lang kasi... Hindi naman na pinatapos ni Louie ang sasabihin ni Emma. Kaagad niya itong hinagkan sa labi. Kinagulat ito ng dalaga dahil malalim na halik ang pinadama ng kanyang nobyo. Tila wala naman nang magawa pa si Emma. Hinayaan na niya ito at sumabay na lang siya dito. Doon ay muli na nga siyang nagpaubaya. Doon ay muli ngang namutawi ang isang kaganapan. 4:00 pa lang ng hapon na mga oras na yon. Doon sa labas ng pinto,
ay isang staff pangasana ng motel ang kakatok para dalhin doon ang hinihingi nilang kagamitan. Pero bago pa man kumatok ang lalaking staff ay hindi na niya ito naituloy pa matapos niyang marinig ang isang kakaibang ingay. Ang ingay na nagmumula sa loob ng naturang kwarto. Napatingin ang lalaking staff sa bagay na nasa kanyang kamay. Natatawa siya na napapailing. Hindi na siguro nila kailangan to. Doon ay umalis na nga ang naturang staff at hindi na inistorbo pa ang bagay na nagaganap sa loob ng naturang kwarto. Umabot rin ng mahigit 10 minuto na namutawi ang ingay bago ito tuluyang natapos. Nang manaig na muli ang katahimikan ay nanatili pa rin doon sa malaking kama sina Louie at Emma. Nakatingala lang si Emma. Hindi siya makapaniwala na sa pangalawang pagkakataon ay nagawa niyang muli ang bagay na pinangako niya sa kanyang kuya na hindi pa niya gagawin. At nagawa niya iyon dahil sa pagmamahal niya kay Louie. Kaya naroon siya sa punto na hindi niya alam kung tama pa bang sinusunod niya ang kagustuhan ng 28 anyos na binata. Lumingon si Emma kay Louie at nakita niyang abala lang ito sa cellphone. Louie, nakokonsensya na ako. Napatingin sa kanya ang binata at bahagya itong tumawa. Nakokonsensya ka saan? Sumagot si Emma. Dito sa ginagawa natin. Nagsisinungaling na ako kay Kuya Paulo na hindi ko naman dati ginagawa. Naisip ko lang, ano kaya kung sabihin na natin sa kanya ang totoo? Naging seryoso ang reaksyon ni Louie. Ano ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Emma. Sabihin na natin kay Kuya Paulo yung totoong namamagitan sa atin. Ilang segundo pa bago sumagot ang binata. Sige, wala namang problema. Ako na ang bahala magsabi sa kuya mo. Natigilan si Emma at unti-unti siyang napangiti. Totoo ba, Louie? Tumango si Louie. Oo naman. At wala naman siya magagawa kasi mahal natin ang isa't isa. Lalo pang lumaki ang ngiti ni Emma. Maraming salamat, Louie ah. Inangat ni Louie ang kanyang cellphone at inakbayan niya si Emma habang nakahiga pa rin sila doon sa kama. Sandali lang, Emma. Nagtaka ang dalaga. Anong ginagawa mo, Louie? Bakit ka kumukuha ng litrato? Sumagot si Louie. Remembrance lang natin. Huwag ka mag-alala. Sa akin lang naman ang mga picture na to. Walang nagawa si Emma kaya hinayaan na lang din niya si Louie na kuhanan ng litrato ang kanilang mga sarili habang nasa loob ng naturang silid. Matapos niyon ay agad na rin na bumangon ang binata. Dinampot niya ang kanyang mga damit na naroon sa lapag at agad na rin siyang nagbihis. Hinagis niya rin kay Emma ang mga damit nito. Pagbihis ka na. Uuwi na tayo. Natigilan si Emma. Sa puntong yon ay tila nag-iba na naman kasi ang pakikitungo sa kanya ng binata. 6:00 ng gabi ay nakauwi na nga sa bahay sina Paulo at Diana. Pansin pa rin ni Paulo ang pananahimik ng kanyang nobya matapos niya ngang hindi bilhin ang gusto nito. Diana, nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Napalingon si Diana kay Paulo at hindi ito sumagot. Naupo si Paulo sa tabi nito at kinuha ang isang kamay. Pasensya na talaga. Kailangan lang kasi talaga ni Emma yung pera. Alam mo naman na ako lang ang pwede sumuporta sa kapatid ko, di ba? Nagbuntong hininga si Diana. Oo na. Naiintindihan ko naman. Nagpatuloy pa si Paulo. Ganito na lang. Sa susunod na sahod ko, babalik tayo doon sa mall. Tapos bibili na natin yung karaoke na gusto mo. Napangiti si Diana. Totoo ba, Paulo? Ngumiti at tumango si Paulo. Oo naman. Promise yan. Sa sobrang tuwa ni Diana ay yumakap pa nga siya kay Paulo. Maraming salamat, Paulo.
Masaya si Paulo na nakita niyang ngumiti na ulit ang kanyang kasintahan. Teka, magluluto na pala ako ng hapunan. Magpahinga ka na lang muna dyan. Tumayo si Paulo at nag-asikaso na nga doon sa kusina hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe ang kanyang natanggap. Sa pagbukas ni Paulo sa naturang mensahe ay tila tumigil ang kanyang mundo. Nakita niya ang mga pinadalang larawan ni Louie, ang mga larawan kung saan kasama nito si Emma habang nasa loob ng kwarto sa isang motel. Sa puntong yon ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Diana, saan nakatira si Louie? Nagtaka si Diana nang makita ang tila galit si Paulo. Bakit, Paulo? Anong problema? Sumagot si Paulo. Tingnan mo itong mga litrato na pinadala niya sa akin. Nang makita ito ni Diana ay natigilan din siya. Diana, ituro mo sa akin kung saan nakatira si Louie. Doon ay wala namang nagawa si Diana kundi samahan si Paulo para magpunta sa bahay kung saan sila noon nagsasama ni Louie. Alas 7 ng gabi ay pauwi naman na si Louie matapos niyang ihatid ang dalagang si Emma. Malaki ang kanyang ngiti. Naisip niya na siguradong nag-aalboroto na sa galit si Paulo matapos niyang ipadala ang mga litrato nila ni Emma doon sa motel. Nang makarating sa bahay si Louie, ay agad niyang nakita doon sa labas si Paulo. Pero natigilan din siya nang makita niyang kasama nito si Diana. Louie, lumabas ka dyan. Harapin mo ko. Alam kong kasama mo ngayon ang kapatid ko. Lumapit naman na doon sa kanila si Louie. Anong kailangan mo sa akin? Sa paglingon ni Paulo ay nakita na nga niya si Louie. Hayop ka, Louie! Sumugod siya kay Louie at isang malakas na suntok ang binigay nito. Bahagya pang napaupo si Louie pero agad din itong tumayo. Sa galit ni Paulo ay nangingilid ang mga luha nito. Bakit mo ginawa yun sa kapatid ko? Bahagyang tumawa si Louie. Siya ang may gusto na gawin namin yon at hindi ako. Ano magagawa ko? Patay na patay sa akin ang kapatid mong si Emma. Susugod pa sanang muli si Paulo pero pinipigilan siya ni Diana. Paulo, tama na yan. Hayaan na natin siya. Umuwi na tayo. Kailangan nating hanapin si Emma at siya na lang ang kausapin natin tungkol dito. Dinuro pa ni Paulo si Louie. Alam kong ginagantihan mo lang kami kaya yung kapatid ko ang pinagdiskitahan mo. Hindi pa tayo tapos, Louie. Pagbabayaran mo tong ginawa mo sa kapatid ko. Pero sa sandaling yon ay wala kay Paulo ang atensyon ni Louie. Bagkus ay nakatingin ito kay Diana. Diana, hindi ka na ba talaga babalik dito? Natigilan si Diana at hindi nito nagawang sumagot. Talaga bang si Paulo na ang mahal mo at hindi na ako? Diana, ganun na lang ba talaga kadali na kalimutan ng katulad ko? Hanggang sa makikita nga ang pagdaloy ng luha ni Louie. Yung 3 taon na pinagsamahan natin. Ganun na lang ba talaga kadali kalimutan yung Diana? Maayos naman tayo, di ba? Lahat naman binibigay ko sa'yo. Lahat ng gusto mo sinusunod ko. Pero bakit ang dali sa'yo na iwanan ako? Patuloy sa pag-iyak si Louie hanggang sa sumagot na si Diana. Hindi na ikaw ang mahal ko, Louie. Pabayaan mo na ako dahil si Paulo na ang mahal ko. Natahimik si Louie sa kanyang narinig. Paulo, halika na. Umalis na tayo. Bago pa tuluyang umalis ang mga ito, ay nagpahabol pa ng salita si Louie. Tingnan mo ang ginawa mo, Diana. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan na to. Ikaw ang sumira sa buhay ko. At ikaw rin ang dapat sisihin kung masira man ang buhay ni Emma. Madiin na sumagot si Diana. Huwag mong isisi sa akin ang kahayupan na ginawa mo sa kapatid ni Paulo. Paulo, halika na nga. Umalis na tayo dito. Hinatak na ni Diana si Paulo. Habang hatak siya ni Diana, ay napapatingin pa si Paulo kay Louie. Hindi matigas ang puso ni Paulo.
At sa mga oras na yon ay tila ba may awa siyang nararamdaman para kay Louie. Doon naman sa bahay ay katatapos lang kumain ng hapunan ng dalagang si Emma. Mag-isa na nga lang siyang kumain dahil wala doon sa bahay sina Paulo at Diana. Matapos niyang kumain ay naupo siya doon sa sala. Nasaan na kaya sina Ate Diana at Kuya Paulo? Bakit hindi pa rin sila dumarating? Sinusubukan pa ngang tawagan ni Emma ang mga ito pero walang sumasagot sa kanyang tawag. Napasandal si Emma. Masaya siya ng sandaling iyon dahil pakiramdam niya ay mas nagiging maayos na ang relasyon nila ni Louie. Hanggang sa naisipan niyang tawagan ito. Kaagad rin namang sumagot si Louie. Bakit ka tumawag? Sa tono ni Louie ay nahalata ni Emma na parang galit ito. Pasensya na. Nakaistorbo ba ako, Louie? Sumagot si Louie. Hindi naman. Ano ba kasing problema? Nagdalawang isip pa saglit si Emma. Itatanong ko lang sana yung tungkol sa sinabi mo kanina. Hindi ba't plano na nating aminin kay Kuya Paulo ang tungkol sa atin? Kailan ba natin gagawin yon? Kinakabahan kasi ako, Louie. Sumagot si Louie. Hindi ka na dapat pangkabahan. Nasabi ko na sa kuya mo ang tungkol sa atin. Natigilan si Emma. Ano? Paano mo sinabi? Sumagot si Louie. Galing dito ang kuya mo. Pati yung bagong girlfriend niya. Bumisita lang sila dito sa akin. Tapos sinabi ko na rin ang tungkol sa atin. Matindi naman ang kaba ni Emma. Bali, ano nangyari? Nagalit ba si Kuya Paulo? Bahagyang tumawa si Louie. Siyempre hindi. Tuwa nga siyang malaman na girlfriend na kita. Sige na, may gagawin pa kasi ako. Hindi na nakapagtanong pa si Emma nang tapusin na ni Louie ang tawag. Tila hirap siyang paniwalaan ang sinabi ng kanyang nobyo. Hanggang sa narinig na nga niya ang pagdating ng motorsiklo ni Paulo. Lalo pang kinabahan ang dalaga. Dasal niya na sana ay totoo ang sinabi sa kanya ni Louie. Nang makapasok sina Diana at Paulo sa bahay, ay agad nga nilang nakita si Emma doon sa sala. Kuya, saan kayo galing? Lumapit si Paulo kay Emma. Hanggang sa isang malutong na sampal ang pinaabot niya sa kanyang bunsong kapatid. Napasubsob doon sa sofa si Emma at hagulgol itong umiyak. Kuya Paulo, nakita ni Emma ang matinding galit sa mga mata ng kanyang kuya. Anong kulukuhan ang pumasok sa isip mo para gawin to? At si Louie pa talaga? Pinakita ni Paulo ang litrato sa kanyang cellphone. Doon ay hindi makapaniwala si Emma na pinadala ni Louie ang litrato nila habang sila ay nasa loob ng motel. Emma, nagsakripisyo ako para mabigyan ka ng magandang buhay. Sumagot si Emma. Kuya, I'm sorry. Hindi ko alam na gagawin yan sa akin ni Louie. Ang sabi niya sa akin mahal niya ako kaya ako pumayag sa gusto niya. Sumagot si Paulo. Hindi ka mahal ni Louie. Ginagago ka lang niya, Emma. Gamitin mo nga yung utak mo. Hanggang sa nagsalita na rin si Diana. Emma, ako ang dating kinakasama ni Louie. Pero nakipaghiwalay na ako sa kanya. Matindi ang galit niya sa amin ni Paulo. Emma, maniwala ka sa amin. Ginamit ka lang ni Louie para makaganti siya sa amin ni Paulo. Tumigil ang mundo ni Emma sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na si Diana pala ang dating kinakasama ni Louie. Pero mas gumimbal sa kanya ang malaman na ginamit lang siya ng lalaki na kanyang pinagkatiwalaan. Para bang pinagbagsakan ng langit at lupa si Emma at patuloy lang ang hagulgol niyang pag-iyak. Matalim pa rin ang tingin ni Paulo sa kanyang kapatid hanggang sa humawak si Diana sa kanyang braso. Paulo, tama na muna yan. Ang mabuti pa magpahinga ka na muna. Hanggang sa lumakad na nga ang magkasintahan papasok sa kanilang kwarto. Naiwan si Emma doon sa sala na patuloy sa pag-iyak. 10:00 ng gabi ay nagkulong nga lang doon sa kwarto si Emma. Labis siyang nakokonsensya
na nagawa niyang magsinungaling sa kanyang kuya at sa mga oras na yon ay labis din ang galit na nararamdaman niya para kay Louie. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa siyang gamitin nito. Pero bago yon ay mas namroblema muna siya kung paano maibabalik ang tiwala sa kanya ni Paulo. Naisip niya na kausapin ang kanyang kuya para humingi dito ng tawad. Lumabas siya ng kwarto. Bahagyang nakabukas ang pintuan ng kwarto ni Paulo. Sumilip sa awang si Emma. Nakita niyang gising pa ang kanyang kuya at kausap nito si Diana. Ngayon pa lang na pinag-aaral mo siya. Nagagawa ka na niya suwayin. Paano pa kaya kung makatapos na siya ng pag-aaral at nagkaroon na ng maayos na trabaho? Baka nga iwanan ka na lang niya at kalimutan ang mga sakripisyo na ginawa mo. Napakunot ang noo ni Emma dahil sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Diana. Kaya kung ako sa'yo, pabayaan mo na siya, Paulo. Total parang gusto na rin naman niya mag-asawa eh. Isipin mo, pumayag siya na may mangyari sa kanila ni Louie. Hindi man lang nag-isip yung kapatid mo. Sumagot naman na si Paulo. Hayaan mo na siya, Diana. Mula ngayon, wala na akong pakialam sa kanya. Bahala na siya sa buhay niya kung anong gusto niyang gawin. Dumaloy ang mga luha ni Emma. Ramdam niya na matindi ang galit sa kanya ng kanyang kapatid. Doon ay naisip niya na hindi na dapat niya ipagsiksikan ang kanyang sarili doon sa bahay. Bumalik si Emma sa kanyang kwarto at kaagad siyang nag-impake ng kanyang mga gamit. Tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan. Rachel, pwede bang dyan na muna ako sa inyo? Kahit na ilang gabi lang sana. Dumadaloy ang mga luha ni Emma. Pumayag din naman si Rachel na tumuloy sa kanila ang kanyang matalik na kaibigan. Maraming salamat, Rachel ah. Pero bago ako pumunta dyan, may tao lang ako na dapat naharapin. Kinabahan pa si Rachel dahil tila mapagbanta ang pananalita ni Emma. Emma, huminahon ka nga muna. Ano bang binabalak mo? Hindi na natapos si Rachel sa kanyang sasabihin nang bigla na lamang tinapos ni Emma ang tawag. Nagkaroon tuloy siya ng pangamba para sa kanyang matalik na kaibigan. Sige na pare, dito na muna ako ah. Teka, akin na lang tong sambote ah. 11:00 ng gabi nang magpaalam na nga si Louie sa kanyang mga kasama doon sa inuman. Doon lang naman iyon sa kanyang kapitbahay. Pagewang-gewang na nga siya na lumakad pa uwi hanggang sa saglit siyang napaisip nang makita niyang nakabukas ang pintuan ng kanyang bahay. Mukhang pinasok pa yata ako na magnanakaw. Pero sa pagpasok ni Louie sa bahay ay natigilan siya nang makita niyang nakaupo doon sa sala si Emma. Emma? Anong ginagawa mo dito? Kamusta naman ang pag-aaharap yun ng kuya mo? Lumapit si Emma kay Louie at sinampal niya ito. Doon tila natigilan at natauhan si Louie. Nakita niya ang pagluha ng dalaga. Ginamit mo lang ako para makaganti kay Ate Diana at Kuya Paulo. Paano mo nagawa sa akin yon? Lahat ng sinabi mo sa akin puro kasinungalingan. Naging mabuti naman ako sa'yo, di ba? Pero bakit mo ako ginamit? Napabuga ng hangin si Louie. Bakit Emma? Alam mo rin ba kung gaano kasakit ang ginawa nila sa akin? Si Diana. Basta na lang niya akong iniwanan para sa kuya mo. Dahil ano? Dahil wala akong narating sa buhay. Kahit naman na ganito ako, binigay ko sa kanya lahat, Emma. Lahat ng gusto niya sinunod ko. Bakit pakiramdam ko walang nagmamahal sa akin ng totoo? Hagulgol ang iyak ni Louie hanggang sa binagsak niya ang kanyang sarili doon sa mahabang sofa. Nakatingin lang dito si Emma na lumuluha din. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang pag-iyak ng lalaki na kanyang pinagkatiwalaan. Hanggang sa tila tumahimik na si Louie. Dahil na rin sa dami ng nainom nito ay tuluyan itong nakatulog at hindi pa sinasadya na bumagsak ito doon sa lapag.
Nakatayo lang si Emma at nakatingin kay Louie na wala ng malay at tila nakatulog na. Huminga ng malalim si Emma hanggang sa nagpasya siya na umalis na. Pero bago pa siya makalabas ng bahay ay muli niya pang nilingon si Louie. Alas 8 ng umaga nang magising si Louie. Masakit pa rin ang kanyang ulo. Nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga na doon sa kanyang kama. Napaisip siya dahil wala siyang maalala sa mga nangyari sa nagdaan na gabi. Bumangon si Louie hanggang sa napansin niya na nakasuot siya ng komportableng damit. Ito ba ang damit na suot ko kagabi? Napakamot sa ulo si Louie dahil wala talaga siyang maalala. Sa paglabas niya doon sa kwarto ay nakita niya ang isang babae na naghahain ng pagkain doon sa mesa. Emma, anong ginagawa mo dito? Tumingin sa kanya si Emma. Kung wala ako dito, malamang pinasok ka na ng magnanakaw. Iinom-inom ka, hindi mo naman pala kaya. Unti-unti ay naalala rin ni Louie ang mga nangyari. Ang natatandaan niya ay nagkaroon sila ng komprontasyon ni Emma bago siya tuluyang nawalan ng malay. Ikaw ba ang nagpalit ng damit ko? Umirap si Emma. Sobrang dumi ng damit mo kagabi, kaya kinailangan kitang palitan. Mas lumapit pa doon si Louie sa hapagkainan at nakita niya ang mga hinandang pagkain ng dalaga. Hindi na ako dito kakain. Nagluto ko ng sabaw para mainitan ng sikmura mo. Kumain ka na. Kailangan ko nang umalis. Doon lang napansin ni Louie na maraming dalang gamit si Emma. Saan ka pupunta? Sumagot si Emma. Huwag mo nang alamin. Wala akong planong sabihin sa kahit na sino kung saan ako magpupunta. Inayos ni Emma ang kanyang mga gamit habang si Louie ay nakatingin sa pagkain na nakahanda sa mesa. Hindi siya makapaniwala. Sa loob kasi ng 3 taon ay hindi man lang niya iyon naranasan kay Diana. Kahit minsan ay hindi siya nagawang asikasuhin ng babae na sa kanya ay nang iwan. At hindi niya lubos maisip na sa kabila ng nagawa niyang kamalian ay inasikaso pa rin siya ni Emma. Napatingin si Louie kay Emma na kasalukuyan pa rin nag-aayos ng kanyang gamit. Hindi mawari ni Louie ang kanyang nararamdaman habang pinagmamasdan ang dalaga. Para bang gusto niya itong titigan ng napakatagal. Para bang ayaw niya itong mawala sa kanyang paningin. Hanggang sa binitbit na ni Emma ang kanyang bag at nagpasya siyang umalis na. Palabas na siya ng pinto nang saglit siyang tawagin ni Louie. Emma, ayaw mo bang ihatid kita sa pupuntahan mo? Sumagot si Emma. Hindi na. Kaya ko na mag-isa, Louie. Nagsalita pang muli si Louie. Emma, I'm sorry. Sorry kung ginamit kita. Hindi sumagot si Emma hanggang sa tuluyan na itong lumakad paalis. Habang naglalakad si Emma sa kalsada ay nakita niyang tumatawag sa kanya ang kanyang kuya na si Paulo. Nagdalawang isip pa nga siya kung sasagutin niya ba ang tawag, pero sa huli ay ginawa pa rin niya ito. Emma, bumalik ka na dito sa bahay. Pasensya na kung nagalit ako. Nag-aalala na ako sa'yo. Hindi mo naman matitiis ang kuya, di ba? Hindi nakasagot si Emma, bagkos ay napaiyak na lamang siya nang marinig niya ang boses ng kanyang kuya. Alas 6 ng gabi nang makauwi sa bahay si Diana. Sumakay na lang siya ng jeep dahil mag-isa lang siyang pumasok sa factory ng araw na yon. Hanggang sa napatigil siya nang marinig niya ang tawanan doon sa kusina. Nakita niya doon sina Paulo at Emma na masayang naghahanda ng kanilang hapunan. Diana, nandiyan ka na pala. Sakto at nakapagluto na kami ni Emma. Halika na, kumain na tayo. Lumapit na rin doon si Diana. Nagpaalam naman si Emma. Kuya, kayo na lang muna ang kumain ni Ate Diana. Busog pa kasi ako sa kinain nating merienda kaninang hapon. Tatapusin ko na lang muna yung mga nilalaban kong damit dyan sa bakuran.
Nagpunta na rin kaagad doon sa bakuran si Emma para tapusin nga ang kanyang paglalaba. Nakangiti si Paulo na inurong pa ang upuan ni Diana. Busog pa kasi si Emma. Nagmerienda kasi kami dyan sa paborito naming bilihan ng halo-halo. Walang reaksyon si Diana. Para bang wala ito sa wisyo. Bakit pinabalik mo dito si Emma? Natigilan si Paulo. Bakit naman hindi? Diana, handa naman akong kalimutan yung pagkakamaling nagawa niya. Hindi ko naman pwedeng basta-basta na lang napabayaan ang kapatid ko ng dahilan doon. Umirap si Diana. Ganun na lang ba kadali yun, Paulo? Nagsinungaling siya sa atin. Hindi mo na siya dapat pinabalik pa dito. Doon ay nagpantig ang tenga ni Paulo. Teka, ano bang problema mo sa kapatid ko? Diana, hindi kita maintindihan. Bakit pati yung sa aming magkapatid kailangan mong makialam? Sumagot si Diana. Ayaw ko lang na paulit-ulit kang lulukohin ng malandi mo, kapatid. Doon ay hindi na bumalik pa ang ngiti ni Paulo. Makikita na hindi siya natuwa sa sinabi ni Diana. Umirap si Diana at nagsimula ng kumain. Kung hindi mo siya papaalisin dito, ako na lang ang aalis. Pero hindi inaasahan ni Diana ang isasagot ng kanyang nobyo. E di umalis ka. Hindi ko kailangan ng isang babae na mangiinsulto sa kapatid ko. Sumagot si Diana. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Paulo? Sumagot si Paulo. Gusto mo bang ako pa mismo mag-impake ng mga gamit mo? Hindi naman na nakasagot pa si Diana. Doon sa bakuran ay kasalukuyan nang nagsasampay ng damit si Emma. Hanggang sa napatigil siya nang makita niyang lumabas sa bahay si Diana na tila dala ang lahat ng gamit. Ate Diana, aalis ka? Hindi sumagot si Diana hanggang sa nakita ni Emma si Paulo na nakatayo lang doon sa pinto habang nakatanaw kay Diana na paalis ng sandaling iyon. Tumuloy si Diana sa kanyang mga kaibigan pero ayaw niyang manatili doon ng matagal at isang tao lang ang naisip niyang puntahan na alam niyang buong buo siyang tatanggapin. Makikipagbalikan ako kay Louie. Napatigil si Gigi. Teka, sigurado ka ba dyan, Diana? Sa palagay mo ba makikipagbalikan sa'yo si Louie? Napaismid si Diana. Oo naman. Kung nakita niyo lang kung paano siya magmakaawa sa akin. Kaya nakakasiguro ako na tatanggapin niya ulit ako. Iyon na nga ang desisyon ni Diana. Matapos ang 3 araw na pananatili niya doon sa bahay ni na Gigi, ay nagdesisyon siya na bumalik na lamang sa isang lalaki na alam niyang paulit-ulit siyang tatanggapin. Mula sa isang kainan ay nakatambay si Emma kasama ang kanyang mga kaklase. Doon sila kumakain palagi kapag tanghalian. Manang Esther, heto po ang bayad sa kinain ko. Hanggang sa napansin ni Emma ang isang babae sa labas ng karinderya. Emma, saan ka pupunta? Tanong ng mga kaibigan ni Emma. Sumagot ang dalaga. Sandali lang, babalik ako. Lumabas sa karinderya si Emma. Hanggang sa nakumpirma niya nga na si Diana ang kanyang nakita. Napapaisip siya kung saan ito ngayon nakatira. Hanggang sa sumakay sa isang tricycle si Diana. Naisipan ni Emma na sundan ito. Manong, sundan po natin ang tricycle na yun, no? Sinundan nga ni Emma si Diana. Naroon ang kanyang kagustuhan na malaman kung ano ang kalagayan nito. Gayunpaman ay mayroon na siyang hinala at gusto niya lamang ng kumpirmasyon. Hanggang sa napansin niya na patungo si Diana sa lugar kung saan nakatira si Louie. Iyon din talaga ang hinala ni Emma. Nagkabalikan na siguro sila ni Louie. Huminto ang tricycle na sinasakyan ni Diana doon mismo sa tapat ng bahay ni Louie. Nasa 20 metro naman ang layo ng pinaghintuan ng tricycle na sinasakyan ni Emma. Nagtago si Emma sa likod ng isang poste. Nakita niya na kumakatok si Diana sa pintuan. Kaagad rin na bumukas ang pinto at lumabas nga si Louie.
Halatang natigilan ito nang makita si Diana. Nag-uusap ang mga ito at hindi ito marinig ni Emma. Mas lumapit pa nga si Emma at nagtago siya sa likuran ng nakaparadang kotse kung saan mas dinig na nga niya ang pag-uusap ni na Louie at Diana. Hindi mo na ba ako kayang tanggapin ulit? Sumagot si Louie. Hindi ko nga alam kung bakit nagawa kitang pagtiisan. Sa totoo lang, dahil sa mga nangyari marami ako napagtanto, Diana. Hindi mo talaga ako mahal. Kinamit mo lang ako. At malamang ganun din ang ginawa mo kay Paulo. Tama na, Diana. Naubos na yung pagmamahal ko sa'yo. At alam mo ba kung ano ang isa ko pang napagtanto? Sinayang ko yung tao na totoong nagmamahal sa akin. Binaliwala ko lang yung tao na totoong may pakialam sa nararamdaman ko. Makikita ang galit sa mga mata ni Diana. Ito ang tandaan mo, Louie, ah. Hindi ako ang nawalan. Kung hindi mo ako tatanggapin, hindi na ako babalik dito kahit kailan. Hanggang sa sumakay na ngang muli sa tricycle si Diana. Naroon naman ang pagtataka ni Emma sa mga salitang lumabas sa bibig ni Louie. Hindi siya makapaniwala na hindi niya tinanggap si Diana. Hanggang sa nakita nga siya ni Louie doon sa kanyang pinagtataguan. Emma, anong ginagawa mo dito? Natigilan si Emma nang marinig niya ang boses ni Louie. Dahan-dahan siyang lumingon dito. Hindi siya sumagot, bagkus ay agad na rin siyang tumakbo at sumakay sa tricycle na sa kanya ay naghihintay. Sa mga sumunod na araw ay kailangan ni Louie na magpunta sa factory kung saan siya noon nagtatrabaho. May ilan siyang requirements na kailangang kunin doon at katulad ng inaasahan ay muli ngang nagtagpo ang landas nila ni Paulo. Itinawag mo na lang sana yung mga kailangan mong dokumento, Louie. Tapos ipapadala na lang doon sa bahay mo. Sambit ni Paulo. Ilang segundo pa bago sumagot si Louie. Alam ko naman yun. Pero gusto ko rin talaga magpunta dito para makaharap ka. Sir Paulo, gusto ko lang humingi ng pasensya sa lahat na nagawa ko. Lalo na sa nagawa ko kay Emma. Seryosong nakatingin si Paulo kay Louie hanggang sa nagbuntong hininga siya. Hindi mo na kasi sana dinamay ang kapatid ko, Louie. Kung alam mo lang ang proteksyon na ginagawa ko para sa kanya mula pa noon. Pero nandito ka na lang din. Hihingi na rin ako ng pasensya sa mga nagawa ko. Sa nagawa namin ni Diana. Ibang klase ka pala magmahal, ano? Ako ilang buwan lang pero sumuko na ako. Samantalang ikaw, 3 taon kang nagtiis kay Diana. Bilib ako sa lalaking katulad mo. Kaya nga siguro nagustuhan ka ni Emma. Sumagot si Louie. Sir Paulo, alam ko mahirap paniwalaan. Pero alam kong minahal ko na rin si Emma. Alam kong may malaking puwang na rin siya sa puso ko. Pero hindi na ako umaasa pa. Matindi ang kasalanan ko sa kanya. Alam ko na kahit anong mangyari, hindi niya ako mapapatawad. Yun lang yung gusto ko sabihin. Dito na ako, Sir Paulo. Hanggang sa lumakad na nga palabas ng opisina si Louie. Hindi naman makapaniwala si Paulo sa kanyang mga narinig. Kilala niya si Louie. Nakagawa man ito ng malaking kasalanan, pero alam niyang hindi ito nagsisinungaling sa salita na kanyang binitiwan. Iyon din talaga ang katotohanan. Mahal na ni Louie si Emma. Huli na niyang napagtanto na ang babae na kanyang pinaglaruan ay ang babae pala na magiging dahilan para tuluyan niyang makalimutan ang pag-ibig niya para kay Diana. Gayunpaman ay alam ni Louie na wala ng pag-asa na maayos ang lahat. Kaya sa mga sandali ay palihim na lamang niyang sinusubaybayan si Emma. Palihim niyang pinagmamasdan ito mula sa malayo. Nakaupo si Louie sa kanyang motorsiklo at naroon ang kanyang ngiti habang pinagmamasdan si Emma na kasalukuyang kasama ang kanyang mga kaibigan doon sa labas ng eskwelahan. Lalo kang gumaganda kapag nakangiti, Emma.
Kasabay ng ngiti ni Louie ay makikita rin ang pangingilid ng kanyang mga luha habang pinagmamasdan ang babae na bagong nagpapatibok sa kanyang puso. Sa loob ng 1 taon ay tuluyang nakalimutan ni Emma ang masakit na nangyari. Pero sa loob rin ng 1 taon ay wala siyang kamalay-malay na ang taong nanakit sa kanyang damdamin ay patuloy na sinusubaybayan ang kanyang buhay. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Emma. Malakas ang hiyaw at palakpak ni Paulo nang tawagin na nga ang pangalan ng kanyang kapatid sa stage. Sa araw na yon ay ang araw ng pagtatapos ng dalagang si Emma. Makikita ang pangingilid ng luha ni Paulo dahil sa labis na kagalakan. Matapos niyon ay si Paulo kaagad ang pinuntahan ng dalaga. "Ang galing mo, Emma. Sobrang proud ako sa iyo." Hindi na nga naawat pa ang luha ni Paulo at niyakap niya ang kanyang kapatid. Kuya, sobrang proud din ako sa'yo. Kasi hindi ko naman mararating to kung hindi dahil sa tulong mo. Maraming salamat, Kuya Paulo, ah. Sa sandaling yon ay makikita ang pagmamahal ng magkapatid para sa isa't isa. Dahil sa loob ng maraming taon ay sila lang ang magkaagapay at magkasama. Saka nga pala, may taong naghahanap sa iyo. Kumalas si Emma sa pagkakayakap kay Paulo hanggang sa napatigil siya sa tao na kanyang nakita doon mismo sa kanyang graduation. Walang salita na lumabas sa bibig ng dalaga. Kinausap pa siya ni Paulo. "Emma, ako ang nag-imbita sa kanya dito. Sinabi niya sa akin na gusto lang din niya makita ang tagumpay mo." Malalim ang paghinga ni Emma dahil ang taong dumating ay walang iba kundi ang nananatiling binata na si Louie. Kuya, bakit? Sumagot si Paulo. "Malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Kasi ang hindi mo alam, sa loob ng 1 taon panatag ako kahit na nasa malayo ako. Kasi sa loob ng 1 taon, alam kong binabantayan ka niya, Emma." Nangilid ang mga luha ni Emma. Doon ay lumapit na rin si Louie kay Emma. Hinayaan naman ni Paulo na makapag-usap ang mga ito. "Emma, may regalo nga pala ako sa iyo." Inabot ni Louie ang regalo niya para sa dalaga. Hindi nagpasalamat si Emma pero isang katanungan ang kanyang binitiwan. Totoo bang 1 taon na binabantayan mo ko? Sumagot si Louie. "Pasensya na, Emma. Hindi ko lang mapigilan. Gusto ko lang masiguro ang kaligtasan mo. Nababahala lang ako na baka mapahamak ka. Na baka may mga taong tumarantado sa iyo. Katulad na lamang ng ginawa ko. Emma, sana mapatawad mo na ako." Dumaloy ang mga luha ni Emma. Hindi na niya nagawang sumagot pa hanggang sa natigilan si Louie nang bigla na lamang yumakap sa kanya ang dalaga. Dumaloy na rin ang luha ni Louie at doon ay mahigpit na rin siyang yumakap kay Emma. Senyales iyon na sa araw ng pagtatapos ni Emma ay tuluyan din niyang ibinigay ang kapatawaran kay Louie. Sa paglipas pa ng mga araw ay naging magkasintahan na nga sina Louie at Emma. At sa pagkakataon na yon ay wala nang gamitan, wala nang gantihan, wala nang pagsisinungaling. Dahil ang kanilang relasyon ay naging totohanan na napupuno ng matinding pagmamahalan. At dito nagtatapos ang kwento. Ako pong muli si Lucas Mariano at magandang gabi po.